Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, Happy. may nanloko po sa inyo. Sino po ito at paano ho kayo naloko? Starting po, nag-chatting po kami sa online dating app. Nag-talking-talking po kami hanggang pumunta sa Messenger, hanggang nag-talking po kami ng 2 months. Tapos nag-declare po na siya na talagang kami na. Parang on na kayo, magkarelasyon na kayo? Magkarelasyon na po kami. Nag-offer po siya. First po, may ipon daw siya. Siya daw nagpaaral sa mga kapatid ng dalawa. 2 years siya single. And then siya nagpapagawa ng bahay nila. And sabi niya may investment daw siya sa army. Kaya Sa Army? So, taga-Philippine Army po ito? Taga-Philippines Army po siya. Ano pong ranggo? PFC po. Ayan na, Private First Class, Raven Alfaro. Tapos po, yun na, naging kami. Tapos nabanggit ko po na ako, wala pa siya akong masyadong ipon kasi nagka-loan ako nung umuwi ako ng Pilipinas, yung Opo. pag-vacation ko. Sabi niya, pwede pala maglo-loan dyan. Sige, ilo-loan natin yung sahod mo. Sahod mo raw? Oo, ilo-loan natin yung sahod mo para ipang-invest na, ipalinding natin po. Sabi niya sa akin, magbe-business tayo ng lending. Okay. Sabi niya 10% to 20%. Sabi ko malaki naman masyado. Sino maghahawak? Kasi nasa army ka naka-duty. Sabi niya, uncle daw niya ang naghahawak sa everyday, the rest yung mother niya. Alam naman ng mother ko, yun talaga ang sabi niya sa akin sa usapan namin. Okay. Kaya, sabi ko, dapat may mga listahan yan kung sinong umuutang, ganun. Sabi niya, oo nga, meron yan. Mama ko naman, ipakilala kita pag uwi ko sa December. And then, nung September pa siya umuwi, nung unang panghingi pala niya, September, Magkano hiningi? ano po, yung una panggamot ng tatay niya. Okay, gamot Nanghihiram muna ng tatay siya niya. per Hiram na muna. 8,000. Magkano po? 8,000 po, sir. 8,000 pesos. Oo, Okay. 8,000. Tapos, kulang ng pamasahin niya sa September na, na yun, malapit na yung birthday niya. Pagka birthday na po niya, nagpapadala na po ako. 7,000 yung pamasahin niya, yung kulang na siya sa pamasahin. So, una yung para gamot sa tatay niya. Oo, yung May sakit. 8,000 gamot niya. Okay. Sa kanya may sakit. Ang 7K, yung nagipit siya pamasahe pa uwi sa kanila. Tapos, Tapos 7K, pamasahe. opo, Okay, pamasahe saan papunta raw po? pauwi pa sa Zamboanga City. Pauwi sa Buanga. Galing sa Tagum. Oo, galing sa Tagum. Okay. Tapos nagka-birthday siya noon, sabi niya, hindi pa daw siya maka-withdraw. Okay. Oo, Magkano naman? Nanghihiram naman siya ng mga, siguro 8K Sir, actually, ata ang dami yun. po dito, sir. Kada chat Oo. niya po dito. At mahal, isend mang 7K sa land bank. Para 20K. Ito po, idol. Iba naman to. Baka may 10K ka dyan. Pahiramin mo na lang muna ako ulit. Ito, isa pa to, idol. Nga pala, baka pwede mo muna hiramin yung ipon. Pwede ko hiramin yung ipon mo o yung savings. Kailangan ko kasi ng 30K pang down payment. 30K. Para sa lupang sakahan na isasanla yung sa akin ng 50K. yung September. 1 hectare. Good for 1-year contract. September Ito pa, yun po. idol, may iba pa po. Mahal, send mo nga muna ako ng 10K. Medyo na short ako. May uutang ulit ako. Ulit ngayon. Huling labas ng pera natin. Iba pa to, sir. Mahal ko, send mo ulit yung 20K. Ang dami na, hindi ko Ito na pa, mabilang. sir. Actually, ito, ang Na-lost kapal, track na idol. ako. Ang kapal po. Oh, ilang pages yan? Puro tuwing message, magme-message siya, puro pautang. Yes, sir. Puro utang po ito. Pinapautang niyo naman. Ang plano namin, magsisettle po kami next year. Okay. Magsasama po kami. Parang pinapalabas niya na magkarelasyon nga kayo Magkarelasyon na kami. at magsisettle down na kayo pagbalik Oo mo po, rito. pagbalik ko dito. Magsasama na kayo, Magsasama na magpakasal kami. kayo, etc. Oo, Kaya oo. bigay ka ng bigay. Kaya bigay po na ako yung bigay. Ang promise niya po, pag sa pag-uwi mo, kompleto na daw. Hindi daw magagalaw yung puhunan, yung interest lang daw ang gagastusin namin. Kaya parang naano ako. So, Parang lahat-lahat, naging okay ma'am, po. magkano ang nahingi sa'yo? 540,000 and 908. 540,000. Malaki yan para sa isang OFW tapos DH sa Hong Kong. Yes po. Pinaghirapan niya yan. Ilang taon niyo po pinaghirapan yan, ma'am? Tapos may utang, nag-utang-utang pa kayo. Yung unang paunang palinding mo, 180 po yon inutang ko. Kaya yung sahod kong natitira, sustento na lang sa bata talaga ang natitira. Hindi ko talaga 180K ginalaw. loan niyo po yun. Opo.
Okay. Tapos the rest, yung mga alahas ko, pa kunti-kunti 20,000. Alahas mo, sinanda mo. Inutusan kasi niya ako. Sabi niya, next month kukunin natin. Kasi Saan mo sinanda tumutungo yung alahas na- mo? Sa Hong Kong po, sir. Okay. Meron pa din yung pag-ibig ko na, yung pag-ibig kong ipon, Mhm. 175 talaga yon. Kaso Okay. lang, pag ite-terminate mo, kinukuha yung interest. Time deposit. Time deposit, 5 years yon, may interest. Okay. So sa- kapag winidraw mo na hindi pa nag-mature, O pa nag-mature, hindi Wal- makukuha ang interest. hindi mo makuha yung interest. Yung puhunan lang. Oo. 163 yon pumasok sa bangko ko sa sa 163K. BPI. Okay, Yun yung pumayag ka babuyan. ulit kasi pumayag ako ulit. nangako siya para sa Nangako na, babuyan. Babuyan po. Yung alas ko ngayon, remati yung 3. Yung Anong klase mga alahas po ito, ma'am? ah, Porcelas? Ganun? earrings, isa, yung singsing ko po, tapos bracelet ko, tapos anklet ko. Naku. Diyos ko, Maria Josep. Lahat 540. Yes po, lahat. Binilang yun. Opo, binilang Tapos ito, with time. inutay-utay niyang pagkuha sa inyo. Opo. Bago niyan, masabi ko lamang, kaya nga meron akong bill na pinapasa ngayon sa Senate. Hopefully ito ay magiging batas ito, yung financial literacy para sa ating mga OFWs na naghirap doon sa ibang bansa for so many years. Ngayon, pagbalik nila rito, hindi nila alam saan napunta ang pera. Ito, kasama yung sinasabi ni ma'am, na naloko siya. Kasi kung with that bill that pinapasa ko, ituturuan yung ating mga OFW paano sila makapag-ipon na hindi sila maluloko, na pagbalik nila ng bansa after na mag-for good na sila, meron silang abutang pera, meron silang perang pagnegosyo, etc. Hindi masaya yung kanilang pagod. So, ito kay ma'am, 540,000, ipon na sana ito na pwede niyang pangnegosyo. Di ba? Start-up business at hindi niya na kailangan pang mag-sign in for another contract. Okay na siya. Now, anong nangyari, ma'am? So, nabigyan mo 540. Anong, in short, promise niya po, sir, na every month magbabalik siya ng 30K sa akin. Yung promise niya December 16 to 17. teka muna, yung relasyon ninyo hindi natuloy. Tuloy pa yung sa December. Kami pa yon. Kaso lang, hindi natuloy nung January dahil nalaman ko, may kalibin pala siya. Nabuntis yung babae. Oh. Yan nagkagulo na. So, Nalalaman hindi niya ko sinabi rin. sa iyo na meron pala siyang karelasyon. Habang siya bago hingi ng naging- pera sa iyo, Oo. meron siyang karelasyon at nabuntis niya. Nabuntis niya. Nung malaman mo, anong nangyari? Nung nalaman ko, chinat kong parents niya, kapatid niya, totoo ba nandyan yung buntis sa inyo? Kasi nandun daw yung buntis Okay. na dumating, bumisita sa kanila dahil buntis 7 rin. months pregnant. 7 months pregnant. Pagkatapos yung confront ko about sa relasyon namin, next ko naman about sa business, syempre sabi ko may pinapadala akong pera, auntie. Correct. Ngayon, nung na-discover niyo po na siya pala ay merong karelasyon habang kayo, supposed to be na kayo dapat, Oo. at kaya ka nagpapadala ng pera, nung kumprantahin mo siya na, meron ka palang kalibin, matagal na, 7 months pregnant, ano pong naging reaction niya? Ang sabi niya, sir, nagkasala lang daw niya, ayusin daw niya, maiaayos din niya. Pinikot daw siya ng babae. Ngayon, dahil niloko ka, gusto mo nang sana bawiin na lang yung pera. Bawiin na lang. Tapos sabi ko man sa babae, nagkausap rin, kaya ko magparaya kasi buntis ka, kayo na. Sabi ko. Ang yung bait ni ma'am. ganon. Di ba? Basta't ibalik lang yung pera. Basta ibalik lang yung pera. Ang sa akin, yung pera, ibalik lang niya sa akin. Dahil Yun lang ang pinaghirapan sa niyo po akin. talaga yun, Pinaghirapan ma'am. ko yun. Okay. Walang natira sa akin. Sige. Private First Class Alparo. Sir, magandang hapon po, sir. Ano pong reaction nyo, PFC, sir? Yung mga sinasabi niya po about, sir, sa mga nangyari sa amin. Yung pera po, sir, na sinasabi niya sa 540, yes po, sir, totoo po yun na pinapadala niya po sa akin ng 20 for our future. Kasi po, sir, nag-suggest po ako na mag-invest kami. Kasi po, magka-relasyon po, sir. Okay. So, inaamin nyo po yung 540,000 na sinabi niya. Kasi may mga ebidensya po siya, may mga resibo po siya. Sige, buti na lang po para hindi na tayo tumagal pa at magkahirapan pa. So, anong nangyari na po dun sa 540 PFC, sir? Bale po, sir, may negosyo po kaming pautang. Ang problema po, sir, nalugi. Dahil po yung mga pinautang po namin is may mga problema dito. Aha. Kaya yun po, hindi na po nakabayad at the same time delay yung Okay, sige sir. Nalugi yung negosyo. Pero ano po yung pati mga alahas niya, inutusan niyo siyang isanla
pati yung employer niya, inutusan yung mag-advance siya or mag-loan siya sa kanyang trabaho. Paano mo may paliwanag yun, sir? Bakit pati yung mga alahas niya, pinakialaman niyo po, sir? May gusto po kumuha sa akin o umutang ng malaking halaga po, sir. At para, pagdating po sa interest po kasi, medyo malaki po yung pautang kaysa po sa... Sir, bakit hindi na lang ikaw mag-utang, mag-loan? Kasi, di ba, alam ko, meron, pwede ka mag-salary loan sa trabaho mo. O pwede ka naman magsanla. Siguro, kung may sasakyan ka, motor ka, ba't hindi mo isanla yung motor mo o kung ano mga gamit, meron ka, bakit kailangan pa alahas nitong sinasabi ni ma'am para may pambigay sa'yo, tapos may gamot sa tatay mo para panggamot dahil may sakit, pamasahe, pauwi ng Zamboanga, from Tagum, birthday mo. Grabe na yun, sir. Doon, sir, maintindihan ko pa dahil business business venture, di ba? Okay. Pumayag naman itong isa na magkaroon kayo ng negosyo, partner kayo. Kaya lang, sir, yung bang gamot para sa tatay mo, pamasahe pa uwi Zamboanga, birthday mo, etc., etc., ibang usapan na po yun, sir. Para sa akin, parang pang-scam na po yun. At saka isa pa, sir, while you were doing it, hingi ka ng pera sa kanya, meron ka na palang karelasyon at buntis pa. Di ba, sir? Ilang buwan kayo magkarelasyon? Sa ilang buwan kayo nagchat-chat? 5 months po, sir. 5 months. So in the span of 5 months, nakakuha siya ng 540,000. So ibig sabihin, magkasama na sila ng girlfriend niya at buntis na girlfriend niya. Kasi kung 7 months buntis at 5 months kayo magkarelasyon, ibig sabihin, Buntis na po ng 1 month buntis na ng 1 month or more. or more nag-starting kami. Ma'am Janine Mumar, magandang hapon po, Ma'am Janine. Hello po, sir. Magandang hapon din po. Ma'am, wala kang kinalaman dito as far as I'm concerned. Maaaring biktima rin po kayo kung akong tatanungin. Yes po. Pero Yes po. alam niyo ba itong pinanggagawa ni PFC Alfaro dito sa kay Miss Dali, Dave? Nalaman ko lang po nung pumunta ako sa kanila nung January 8 sa Zamboanga. Pumunta ako doon. At saka pagdating ko doon, pagka January 9, nalaman ko nung may ano pala siya, may kastat siyang iba. Ayun yun si Ma'am Dali. Opo. Nalaman ko nung January 9, bagong-bago pa lang ako sa kanila noon. Ayun, yung sinabi, doon ko na nalaman lahat na sinabi niya sa akin, umamin siya na, wala lang yan. OFW naman yan, hindi ko yan kikitain. Uy! Nitirahan ko lang yan. Ay, sinabi niya po yan, OFW lang yan, pipirahan ko lang? Opo, sinabi niya talaga yan sa akin. Tapos sinabi niya na, pag wala na yung pera, wala na din yung pulos. Then sabi ko sa sarili ko, parang ganun din ako, parang nagamit niya din ako sa loob ko ba, naisip ko, bakit mo ginawa yun? Ay siya, sabi niya, kapito siya sa patalim kasi, ano siya, nalulung na kasi yan sa sugal, sir. Ayun! Kapit sa patalim dahil lulong sa Sabi niya, sugal. ano lang daw, kunti lang daw yung 10K at saka 20K na parang kapital niya isang sugal. Ano pong sinusugal po niya? Parang yan sa online po, sir, online game like Scatter, siguro. Opo. Ganyan po. Kasi nung magkarelasyon kami, sa bagong pa siya, nung bago pa mga ano yun, na parang na-discover ko na sa kanya ba ay parang ano po sa sugal online. Pero di ko akalain na gagawin niya sa akin na magloko siya, maghanap siya ng ibang babae na peperahan niya. Sa akin, hindi naman siya ng mera, pero ginawa niya pa rin ako. Niloko niya pa rin ako, sir, kasi naghihingi din naman niya ng pera sa akin. Like, pamasahin niya, panggas. Kasi may kami nagkakilala niyan. Pumunta siya sa bahay, nakipag-live-in, atat siyang pumunta sa bahay. Huwag ka nang mag-abroad. Kaya naman kitang buhayin. Yun sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, mag-abroad ako kasi may employer na ako dun sa Japan. Opo. Ito, binuntis niya ako. Tapos, hindi naman niya kaya panindigan. So, wala na po kayo ni PFC ngayon? May communication pa po kami, sir. Pero tinalikuran na po kayo? Wala po kaming hiwalayan na ano. Okay. Kasi sinabihan ko siya nung umuwi ako ng January 17. Sabi ko sa kanya, kausapin mo yung babae. Kausapin mo ng maayos. Tapos, pag uwi ko dito, siya
syempre hindi na ako mapakali kasi ginawa niya na eh. Parang nasira na yung tiwala ko sa kanya. Opo. Tapos, nung nag-chat daw si Dali sa kanya sa Viber, ayun, nung January 19 ata, yun. Pinapaikot niya rin si Dali at saka ako. Sinabihan niya pa ako doon sa chat niya kay Dali na hindi niya daw ako kilala. Totoo, Pinikot ko dininay? lang daw siya. Hindi daw niya masyado kilala si Janine. Mas kilala daw niya ako. Pinikot daw siya ni Janine. Si Janine daw Ma'am, gusto. ang sinabi niya po kay Dali, kay Miss Dali, na pinikot niyo raw siya. Totoo ba? Tinanong ko siya, bakit mo naman sinabi na ganyan? Siya, huwag mo nang isipin yun. Ano na yun? Wala lang yun. Matagal naman yun. Sinabi ko sa kanya, nung January pa lang yun. January 19. At sinabi niya din na, ano na tayo ngayon? February na. Kasi hindi mo kasi siya makausap sir na matino. Para kasi siyang narcissist na pagkatao. So, ano naman kayo dalawa ngayon ni PFC? Kumusta naman pong relasyon ninyo ni PFC? Nag-chat naman po siya sa akin pero hindi ko tumatawag siya sa akin pero minsan na-stress ako sa kanya kasi ang dami niya nang sinasabi sa akin nung January. Sinabihan niya ako na pinaikot lang kita. Si Dali daw yung niya. May sinasabi siya ganun sa akin na wala naman sa inyo yung hinahanap ko. Yung hinahanap ko, negosyante daw. Basta sir, marami pa siya sinasabi sa akin. Ina-abuse niya ako, emotional at saka verbal. Sinabi niya, negosyanteng hinahanap niya. So, ibig sabihin, sugar mommy, kailangan niya, hindi girlfriend. Wala na kayo ni PFC, hindi na kayo magkalibin, pero meron pang communication. At least ngayon, alam niyo na po yung totoo. So, ano pong reaksyon niyo dahil alam niyo na palang totoo? Niloko ka, niloko din itong si Miss Dali. Ano po yung inyong magiging disposisyon ngayon? Nasa mind ko kasi sir, priority ko po kasi makapanganak. Actually sir, last nag-chat ako sa kanya nung sinabi ko sa kanya sa Viber na binigyan mo ako ng problema, pinaproblema mo ako sa check-up ko at saka sa panganganak ko. Tapos sinabi niya sa akin, magbigay daw siya. Nung February 19, nagbigay siya sa akin. Nagbigay siya ng pera. Hindi ko na inusisa kung saan galing. Captain Pagapang. Sir, magandang hapon po, Captain. Ano pong reaksyon nyo, Captain? We give importance, sir, dun sa due process, sir. We assure, sir, na we will verify the facts before conclusion, sir. Not before po tayo pumunta sa conclusion, sir. Yes, sir. I agree with you. Bigyan natin idaan natin sa due process. I do agree. Pero what I'm trying to say is, anong reaksyon ninyo? Matapos nyo pa mapakinggan itong si Miss Dali, Dave, Peralde na may mga resibo po. Tapos ngayon, yung girlfriend niya na 7 months pregnant, nagsalita din. Reaction lang po. Due process, of course. Respetuhin natin yan. Ano pong reaction nyo lang? Yes, sir. We will not tolerate, sir, in case na mapatunayan something, sir. And for our investigation, sir, na merong liability itong si PFC Alfaro, sir, we will not tolerate po, sir, yung conduct nito, sir. So if you don't tolerate itong conduct niya, ano pong action ang gagawin po ninyo bilang kanyang commanding officer? Our unit, sir, and the division, sir, is meron naman pong platform and mechanism, sir, to address yung mga complaints through our division provost marshal, sir. Okay. At ang submission po of complaint, sir. So, Okay, ngayon nyo lang po ba nalaman na ganito palang klaseng sundalo itong si PFC Alfaro, or you've known him for a long time, or you've known his activities for a long time? actually, sir, meron naman na po kaming idea, sir, regarding that, sir. But Okay, sige, Captain. So meron na kayong idea na ginagawa ito ni Private First Class Alfaro. So nung malaman nyo po na ginagawa niya pala ito, ano po ang inyo pong naging aksyon? we give time to PCL Alfaro, sir, para maayos yung Ano po? magkaroon po sila ng agreement, sir, ng complainant, sir. And magkaroon po sila ng kasunduan din, sir. Ano po yung pwedeng maging para masolusyonan po itong problema nila, sir. And Sorry, Captain. Pero mukhang bagito kayong kapitan. Mukhang hindi nyo pa po ata kayang magdala ng isang dibisyon. Kasi delikado po itong ginagawa ng inyong sundalo. Siya po'y lulong sa sugal at siya po'y daming ginagawang kalokohan.
Now, pag dumating yung time, merong emergency, merong kayong patrol or mission, hindi siya nakafocus doon sa inyo pong operation. Bagkus nakafocus siya doon sa kanyang mga utang at nakafocus siya doon sa mga pagsusugal. Dapat gumawa kagad ng action na something's very, very wrong with this soldier. The least you can do is pinaimbestigahan mo agad at pinauwi mo muna dito sa Camp Aguinaldo at para i-briefing siya at kung ano man pwede maikaso sa kanya at kung ano man ang pwedeng magawa sa kanya, like I said, iti-therapy siya, iti-retraining siya, etc. Pero what did you do? Gusto mong pagbatiin? Pag-ayusin? Mali ka doon, Captain. Yung tao ninyo, hindi lang po siya delikado sa mga kababaihan. Ano po? Dahil narinig nyo naman, ang gusto lang daw niya sugar mommy at hindi naman taga-girlfriend. Now, paano ito maging delikado sa mga kasamahan niya? Like I said earlier, hindi na siya makafocus sa kanyang trabaho dahil lulong na po ito sa sugal. Delikado yan dahil alam ko kapag kayo po ay nasa mission out there sa operation, dapat nakafocus kayo 100%. Wala kayo iniisip na ibang trabaho kung hindi, kung ano yung takbo ng operation. Ito siya, paano pa siya maayos na paggawa ng kanyang trabaho? Kung iniisip niya yung sugal, iniisip niya yung mga babae niya na pinagluloko niya o hinahabol siya, etc. Di ba sir, you agree with me, Captain? Yes, sir. Correct po, sir. Ito na Garrett. Yes po, sir. Magandang Nakamonitor ka. Anong take mo rito? I agree with your assessment dito na delikado na po siya to the conduct of a soldier. Sa ganun po, Sen, meron po tayong tinatawag na Articles of War na violation, AW 97 po yun, Sen, or yung other misconduct na unbecoming po sa isang sundalo. Pwede pong dalhin ito sa court-martial in order na mabigyan po siya ng disciplinary. That's the side po ng kanyang pagiging sundalo and his conduct. On the civil law side, Sen, it's very clear dito na nangloko siya. There is deceit that was committed by pretending na siya ay single and he made our complainant fall in love, so nagbigay po ng pera. So it is estafa po, Sen, kung gusto po natin siya bigyan ng criminal liability. Kasama na po ang recovery ng kanyang nawalang pera, yung 500,000 plus. 540,000. Yes po, Sen. So around 540,000. Tapos po nun, Sen, sa isa pa po, yung kanya pong nabuntis na kanyang current live-in partner. May vowsy pa rin po, Sen, because according to what his partner told us, may verbal abuse po. Consistent verbal abuse may be counted as psychological abuse under our Violence Against Women and Children. So ayun po yung mga liability niya under our laws, both civil pati courts-martial. Tad siya pala dito ng kaso, kung tutuusin. Tad po talaga, Senator, and yun nga po, sana mapapilisan ng ating AFP. Kasi yun ang fastest, Senator. Ang AFP natin sa courts-martial, hindi po siya parang civil court. Mabilis po ang proseso dyan. Ayun, okay, tama-tama. Colonel, di maala, magandang hapon po, sir. Kayo naman po, anong reaksyon niyo, Colonel? Yes po, sir. Definitely, merong pagkakamali itong sundalo natin at yung mga actions niya that reflect discipline na inaasahan natin sa sundalo. Immediately after this, sir, I will be contacting the Provost Marshal of the 11th Infantry Division Opo. to immediately conduct investigation dito sa nangyari na ito at titignan natin kung anong magiging recommendations sa 15th Army. Kasi doon sa 11th Infantry Division, pwede rin silang mag-convene ng kanilang sariling General Court Martial for this case. Mukhang wala akong tiwala pag doon po sa 111th Division. Kasi nung narinig ko kay Captain Pagapang, yung kanyang commanding officer, hindi po ako satisfied para bang malambot ang dating sa akin. Pasensya na, Colonel, Yes, pero sir. yun ang dating sa akin. Yes po, sir. Pwede naman dito in diretso sa 50th Quarters Philippine Army, yung Philippine Army Provost Marshal, para maimbestigahan. Ang kinakailangan lang din namin, sir, yung mga complainant, kung makapag-submit sila ng mga PW to support yung kanilang complaint para ito yung magiging basis ng ating investigation. PFC Alfaro, Yes, sir. di ba PFC, pwede ka naman mag-loan sa Amslay? Bakit di ka nag-loan sa Amslay? Bakit pinag-loan mo itong si Miss Dali sa bangko sa Hong Kong para may pambigay sa iyo? Ang dami mo pwedeng gawing diskarte. Ang problema kasi sa iyo, PFC, nalulung ka pala sa sugal. Yan yung masakit. Di ba? Itigil mo na yung pagsusugal. Yes, sir. Rapid. Sige, PFC, ikaw ay sasama namin tong complainant, itong si Miss Dali,
sa Provost Marshal para sampahan ka ng kaso. Miss Janine, Yes po, sir. ikaw ba willing din magsampa ng kaso labang kay PFC? Tutulungan din namin kayo. Dalawa kayo sabay. Kasi pareho kayong victim dito eh. Ano pong masasabi nyo? Payag ka, ma'am? Willing naman po ako. Ma'am, sagot po ng programa yung accommodation ninyo, pamasahin ninyo, pagkain, gastos dito sa Maynila. Sagot ko po lahat. Okay sa'yo, ma'am? Okay po, sir. Okay po, sir. Very good. Ma'am, Pero okay sa inyo. sasabihan ko po yung ubi ko, if okay pa ba po ako mag-travel kasi 7 months pregnant pa po ako kasi ngayon. Hindi. Pwede naman. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Okay. Itong si ma'am, 7-month pregnant, itong si ma'am Janine, pwede ba yung ano na lang siya muna? Tawag ito, ano na lang niya, yung statement Pwede siya? po, Senator, in cases such as that po na medically unable po magpakita ang isang testigo or isang mag-execute ng affidavit, ipagbibigay alam lang po sa prosecutor, Senator, para po siya ay off-site magsasign ng kanyang affidavit na panunumpaan. Pwede naman po. May mga paraan naman po, Senator. So tayo ang pupunta doon kung nasaan si ma'am and then mag-execute siya ng affidavit and then ipapa-notarize natin and then sa harap ni Piskal. Yes po, Senator. Para po doon na lang po siya manumpa, Senator. Pwede po yung fiscal po ang pumunta in cases po na And then, pakiusapan. Isasubmit natin yan sa Provost Marshal dito sa Manila. Yes po. Okay. Yes po, Senator. Okay sa inyo, ma'am? Nakikinig po kayo, ma'am Janine? Okay sa inyo yan? Opo, sir. Opo, sir. Sige. Huwag mo po ibababa ang telepon, ma'am Janine. Kausapin po kayo ng mga staff para doon po sa arrangement na gagawin namin na kami pong bahala. Sagot namin yung pagpapile nyo ng formal complaint. Kayo din po, ma'am, ha? Yes. Okay. Colonel, i-refer nyo po kami sa Provost Marshal. Ano po? Siyempre, kukunan sila Opo, ng sir. salaysay. Itong mga complainant. Opo, sir. Yes po, sir. Dito po sa Fort Bonifacio, sir, abangan po namin yung staff ninyo para pasamahan namin sa pag-file ng complaint nila sa Provo Marshal. Okay, sige. Sasamahan po namin kayo. Ha? And then, lahat po ng tulong bibigyan namin. Bubuhos ako ng tulong, lalo na kayo, isang OFW. Bubuhos po ako ng tulong para sa inyo. Okay? Salamat po, sir. Walang anuman po, ma'am. Salamat po sa tiwala. Punta ko kayo dun sa kabilang booth.